Hili po tayo sa pabasag. Ito. Yan, nababasag pa po. Oh, yan. Nababasag pa po. Ang bilis ng pagbasag ng ating Jet Expansive Mortar. Yung sinampulan natin sobrang bilis. Dahil magkalapit po ang butas. Yan. Umuusok po siya. Umuusok. Yan po, sobrang bilis oh. Yan. Sobrang bilis po ang pagbasag. Yan, yan tingnan nyo. Oh. Oh. At umuusok pa. Yan po, sobrang bilis. Oh, sobrang bilis talaga ang pagbasag. Yan. Napakalaki na po ang bitak. Ano? Ito po yan ang ating Deadly Expansive Mortar. Ito ang mga sample ng ating butas. So ang diameter pala nito ng ating butas ay umaabot ng 3.5 cm or 335 mm. Ang lalim din ng butas na ito ay tingnan natin. Umabot ng hanggang 9 inches. 9 inches ang lalim ng ating butas. Ang haba naman ng bato, susukatin natin ay umaabot mahigit kumulang ay 14 inches. Mahigit kumulang 14 inches. Tapos ang lalim ng ating butas ay 9 inches. So nasa lagpas kalahati ang ating butas. Ang distansya din ng bawat butas ay umaabot lamang ng sa pagitan ng gitna to gitna ay 4.5 inches pagitan ng ating butas. Ginawa natin ito para mas madali itong mabasag. Mas malapit, mas madaling mabasag. Mas persado kasi ang ating Deadly Expansive Mortar kung mas malapit ang pagitan ng bawat butas. At itong bato din ito is medyo solid. Solid ang batong ito, ang ating gagamiting sample. Ang ating pangtakip, ito ang ating pangtakip ng mga karton. Yan ang pangtakip ng ating butas. Para mas mahigpitan natin ang takip nito, kailangan natin ng ganito. Ito ang ginagamit kong pangtakip ng ating butas para mas magandang takip. Dahil kapag hindi natin takpan ng mabuti ang ating Deadly Expansive Mortar, ay lalabas ito sa itaas at hindi mababasag ang bato o semento na ating babasagin. Dapat make sure na matakpan natin ito ng mabuti. At make sure din mga ka-TH na wala talagang laman o wala ng tubig ang ating butas. O dry na po ito lahat. Tapos na po itong nakuhaan ng tubig. Pwede nyo gamitin ang sponge sa pagbawas sa tubig. So ang gagawin nyo lang para para madali yung kunin ang tubig sa loob ng butas, ay pwede kayong gumamit ng sponge. Ito. Pwede nyo talian dito sa gitna. Tapos ipasok nyo sa loob. Gumamit kayo ng kahoy pang tulak para mapasok siya sa loob. Tapos bubunutin nyo naman siya. Ang tubig ay ma-absorb ng ating sponge. Tapos ipipigain natin dito sa labas. Yan lang ang paraan ng pagkuha sa tubig. Dapat madry lahat ang tubig dito o makuha lahat ang tubig dito sa batong ito. Ang laki ng lapad naman ng bato sa taas ay umaabot ng 14 inches. 14. Mahigit kumulang 14 inches ang haba ng bato. Halos pabilog ito. Kaya ang distansya ng bawat pabilog na batong ito ay umabot talaga ng mahigit kumulang 14 inches. At ito naman ang 300 ml na pang-mix natin na tubig. Ito mga ka-TH, abangan natin. Ang ginamit ko palang drill dito sa pagbutas ay ito. Ito mga ka-TH. Pwede din po kayong mag-hire ng mga representative ng Deadly Expansive Mortar para basagin ang mga bato o mga semento sa mga area ninyo. Pwede kayong mag-hire. Kontakin nyo lang ang mga sales representative ng ating Deadly Expansive Mortar. Pwede nyo silang kontakin. Ito mga ka-TH, simulan na natin ang pag-mix nito. Ito po ang sample ng ating pag-mix. Ito po ay 300 ml na tubig. Hanap po natin ito. Lagay muna natin itong tubig. Tapos ilagay natin ang ating Deadly Expansive Mortar.
Yan. Ang pag-mix nito ay gumamit mo ako ng drill, pero pwede nyo pong gamitin manumano na manumano na kahoy para pang mix. Gusto ko lang po kasi mas mabilis, kaya ito ang ginamit ko. Dapat po dandahan ang paglagay ng ating gabot ng pinitas. At make sure din po na mamito ito ng maayos bago natin ibuhos sa butas. Mahirap po palang mag-mix ng ikaw lang mag-isa. Ito naman guys. Po, ilalagay na po natin ito sa loob ng butas. Kulang po ang 1 kilo. Kulang po ang 1 kilo. So, daragdagan natin ito. Ito po mga ka-TH, kulang po ang 1 kilo natin. Ito hanggang dito lang po ang 1 kilo natin, kaya daragdagan natin ito ng 1 kilo. Yan. Yan, dadagdagan natin kasi kumulang. Yan, pumapaw po ang mga butas natin. Itong natitira, wala natin ibang paraan kundi ibalik natin para ito ang gagamitin natin patitingnan kung ano ang reaksyon na ating deadly expansive mortar. Tingnan natin kung ano mangyayari dito sa yan. Ito mga ka-TH, tatak pa natin ito. Kailangan itong matakpan ito ng mabuti.
Nagkasalubong po ang butas sa ilalim. So titingnan natin ang oras mga katiits. Ang oras natin ngayon galing sa pagtapos o pagtakip ay yan 1:29 PM. Ito po ang oras natin, 1:29 PM. Babalikan natin ito pag mga ilang minuto at saka ilang oras. Babalikan natin ito mga katiits. So atin muna itong yan. Nahuli po kami sa pag-react ng ating Deadly Expansive Mortar. Nahuli po kami ng ilang minuto. Ito po. Yan, pumusok pa po. Pumusok pa po ang ating Deadly Expansive Mortar. Yan, nahuli po kami. Ang oras ng pagbasag ay 1:46 ng hapon. Yan, lumabas kami agad pag basag, pero nahuli kami. Ito po ang binasag natin. Yan po, pero may natira pa po. Ito, mababasag pa yan. Yan lang aabangan natin dahil nahuhuli tayo sa unang pagbasag, unang pag-react ng ating Deadly Expansive Mortar. Ito po, nahuli tayo. Tingnan natin. Yan po, nahuli po tayo sa pagbasag. Ito, yan, nababasag pa po. Yan, nababasag pa po. Ang bilis ng pagbasag ng ating Deadly Expansive Mortar. Yung sinampulan natin sobrang bilis, dahil malapit, magkalapit po ang butas. Yan, umuusok po siya. Umuusok. Yan po, sobrang bilis. Yan, sobrang bilis po ang pagbasag. Yan, tingnan nyo. At umuusok pa. Yan po, sobrang bilis. Sobrang bilis talaga ang pagbasag. Yan, napakalaki na po ang bitak. Ano, tigto po yan ang ating Deadly Expansive Mortar.